Good morning, my dear brothers and sisters. Please greet your seatmate a pleasant good morning. And welcome to all those who come here as part of their pilgrimage. Welcome to the Pilgrims of Hope. And also welcome to those who are first-timers to the Manila Cathedral. My dear sisters and brothers, do you still receive chain letters? That's a chain letter that says you write it down, make a copy, give it to 10 persons, and after, say, 3 days, you will be lucky. If you don't do it, something bad will happen to you. Yeah? Siguro, ngayon medyo social na, baka text messages na. No, wala na yatang sumusulat ngayon ng mga letters eh. But many years ago, when I was a young priest, a woman came to me holding a letter. And it turned out to be a chain letter. Medyo worried siya. Kasi sabi niya, Father, ano pong gagawin ko dito? No? Sabi po dito, duplicate ko raw po ito o copy ko ito at ipamigay ko sa 10 tao. Suswertehin daw ako pag ginawa ko. At pag hindi ko ginawa, mamalasin ako. Immediately, I told her, throw it away. Itapon mo. Huwag mong pansinin. Sapagkat ang pagpapala ay hindi nanggagaling sa paggawa ng chain letters. Ang pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. Let's go back to the readings of today. In the first reading from the prophet Jeremiah, the Lord says to Jeremiah, "Cursed is the one who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the Lord." Kasumpa-sumpa daw yung tao na umaasa sa kanyang kapwa, na naghahanap ng lakas at lumilingon, tumatalikod sa Panginoon. See? From the Old Testament, we are being told, blessings do not come from these sources. But blessings can only come from God. And in the gospel, when the Lord started preaching to the people, He said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours." Before I go on, let me be clear about something. When Jesus said, "Blessed are you who are poor," it does not mean that to be poor is a blessing. It does not mean that you should be lucky when you are living in poverty. So hindi sinasabi ng Panginoon, mapalad ka kasi mahirap ka. Mapalad ka kasi wala kang makain. Mapalad ka kasi wala kang trabaho. Mapalad ka kasi wala kang bahay. Naninirahan ka sa ilalim ng tulay. No. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. No one is blessed because of his poverty. But who is blessed? The person who is blessed is one who, because of his poverty, trusts in the Lord. Hindi niya sinabi yon, pero yun ang gusto niyang sabihin. Pinagpala ang mahirap, hindi dahil sa siya'y mahirap, kundi dahil sa gitna ng kanyang kahirapan, siya'y
nagtitiwala sa Diyos. Again, just like in the first reading, the gospel is telling us, trust in the Lord. Kaya hindi ka pinagpala dahil mahirap ka, at dahil mahirap ka, ikaw ay nagnanakaw. Hindi ka pinagpala dahil mahirap ka, at dahil mahirap ka, ikaw ay nanggagancho, nanggugulang, nag-aakyat bahay, nagbebenta ng droga, pumapatay. Hindi. Pinagpala ka kung sa gitna ng kahirapan mo, hindi ka nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. At yan din ang kabaligtaran. Sabi ng Panginoon, woe to you who are rich! Sawimpalad kayong mga mayayaman. Nako, ang daming dapat kabahan dito, no? Ang daming mga mayayaman dito ngayon eh. Pero anong ibig sabihin ng Panginoon? Sawimpalad ka dahil mayaman ka? Paano kung yung yaman mo ay galing sa iyong pagsusumikap? Paano kung ang yaman mo ay galing sa mana mula sa iyong mga magulang? Paano kung ang yaman mo ay galing sa iyong pagtatrabaho, pagtitipid, pag-iipon? Sawimpalad ba ako? Sawimpalad ba kayo? Dahil nangyaring mayaman tayo? Mayaman kayo? No. What does it mean? Jesus means, woe to you who are rich if you depend only on your riches. Na para sa iyo, kapag may pera ka na, mayaman ka na, sapat ka na, hindi mo na kailangan ng Diyos. Yon ang sawimpalad. At merong mga taong ganyan. Kapag yumayaman, nakakalimutan na ang Panginoon. Kapag yumayaman, iniisip, hindi na niya kailangan ang Diyos. Ingat po ang mga mayayaman, sapagkat pwedeng mawalang bigla ang yaman. Have you heard of the wildfires in California recently? Many of those houses that got burned were houses, mansions of millionaires, celebrities. See, even if you have them now, they may be taken away tomorrow. And what will happen to you? If you trust in your wealth and you do not trust in God, then woe to you. That is what Jesus is saying. So sa makatwid, umiikot ang lahat sa Panginoon. Ang Panginoon ang magpapala sa atin, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kailangan. Sa Panginoon tayo dapat nakadepende. Kapos man o sagana, sa Diyos nagtitiwala. Kapos man o sagana, sa Diyos nakasandal. Kaya huwag kayong maniwala sa mga chain letters. They will not give us blessing. Only God will give us the blessings that we need. But you see, my dear brothers and sisters, blessings are not end in themselves. Blessings are not meant for us to be rich. Blessings are given to us for us to be able to reach heaven. Huwag nating kalimutan yon. Hindi tayo pinagpapala ng Panginoon para maging sagana lang sa buhay. Comfortable sa buhay. Hindi lang yon ang purpose. Kaya tayo pinagpapala upang gamitin ang mga pagpapalang ito na maging hagdan natin patungo sa langit.
Kaya kapag sinuswerte kayo sa buhay, sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa mga blessing. Pero huwag niyong kalilimutan, may dahilan kung bakit kayo binigyan ng pagpapala. Sana yung mga pagpapala natin ay dalhin tayo sa langit. Sana yung mga grasya na tinatanggap natin ang magdala sa atin sa langit. Saan kayo dinadala ng inyong yaman? Saan kayo dinadala ng mga biyaya? Huwag nating kalimutan, blessings are given to us for us to reach heaven. Amen.